Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Mildred at kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. So nga ba yung pagkakaiba ng Chinese New Year dito sa Hong Kong at Chinese New Year sa Singapore? May ikumpara ko yun guys sa inyo kasi nanggaling ako sa Singapore at nagtrabaho ako doon ng 6 years bilang isang domestic helper. And then nandito ako ngayon sa Hong Kong nagtatrabaho bilang isang domestic helper. I-share ko sa inyo kung ano yung napansin ko or pagkakaiba ng pagse-celebrate nila ng Chinese New Year. Same date naman ang pagse-celebrate ng Chinese New Year dito sa Hong Kong at ng Chinese New Year sa Singapore. So, napansin ko lang dito guys, sa bigayan ng ampaw. Number one, pagkakaiba is ang tawag ng red packet sa Singapore ay ampaw. At ang tawag naman ng red packet dito sa Hong Kong ay lychee. Ayan. So, ang number 2 pa na pagkakaiba ng Chinese New Year dito sa Hong Kong at sa Singapore, kapag binigyan ka ng lychee, sa Singapore naman ay ampaw, ibibigyan ka niya ng dalawang pirasong lychee or red packet. Sa Singapore naman, isa lang talaga. Okay? So, in-explain sa akin ng amo ko kung bakit makaka-receive tayo ng dalawang piraso ng lychee is because para daw pala yun sa mag-asawa. Kapag may red, bibigyan ka daw ng dalawang pirasong lychee. At kapag binigyan ka ng isang pirasong lychee, ang ibig sabihin daw nun ay single or byuda or walang asawa. Ganyan. Sabi ko, ay, ganun pala dito sa Hong Kong. Sobrang nakakatuwa na makatanggap ka ng dalawang pirasong lychee. First time ko kasing maka-experience ng lion dance. So, sobrang na-enjoy ako doon sa panonood ng lion dance. Ang napagtrabaho kong pamilya sa Singapore is 100% Chinese sila. Tapos dito naman sa Hong Kong is hindi sila 100% Chinese kasi yung babae is not Chinese. So, hindi ako bibigay na masyado ng detail. Okay? So, yun. Yung experience ko dito is, ganito pala dito sa Hong Kong. Pwede kayong sumunod dun sa lion dance. Marami kayong susunod doon. And then, bawat bahay pupuntahan ng lion dance. And then, yung may-ari ng bahay na pinupuntahan niya, magbibigay ng lychee sa inyo or doon sa mga bata, ganyan. Since bata nga yung alaga ko, yung sa atin yung parang namamasko ka, pupunta ka sa kamag-anak or sa kaibigan. And then, magigreet ka sa kanila ng kung hey pa choy, chandayin ko. Yun. So, parang namamasko yung mga bata. And then, since ako nga ay yaya, kasama ako ng mga bata sa sinasama nila ako sa pagpunta sa mga kaibigan or doon sa mga relatives. And binibigyan din nila ako ng lychee. So, lagi ako nakaka-receive ng dalawang pirasong lychee. Madalang ako makatanggap ng isang piraso. Ibig sabihin nun, single or byudo or byuda, ganyan. So, yun yung pagkakaiba ng Chinese New Year dito sa Hong Kong and Singapore. At saka yung napansin ko lang dito yung yung bago dumating yung Chinese New Year, kailangan mong mag-general cleaning. Before, yung kunwari, bukas Chinese New Year na, kailangan ngayong maghapon mag-general cleaning ka. Deep cleaning pala. Sa Singapore kasi guys, malayo pa yung Chinese New Year, nag-uumpisa ng mag-general cleaning. Or siguro iba lang talaga yung pamilyang napagtrabahuhan ko ngayon. Pero sa Singapore talaga, sobrang pagod na pagod ako sa pag-general cleaning or yung tinatawag na deep clean. Pero dito hindi ko ramdam ang deep clean. Bang napansin ko dito is, kunwari ngayon nag-umpisa yung Chinese New Year. 3 days kang hindi maglilinis ng bahay. Bawal na bawal kang magwalis ng sahig. Yun yung number 1 kabawal-bawalan. So, yung 3 days na yun, hindi ako naglilinis ng sahig. Sa Singapore, hindi ganun. Mag-umpisa hanggang natapos yung Chinese New Year, naglilinis ako ng sahig. So, siguro yun yung pagkakaiba dito at doon. Yun yung napansin ko talaga na kahit ang dumi-dumi na ng sahig, hindi mo pwedeng gamitin yun ng vacuum kasi bad luck sa kanila yun. Tapos yung isa pa ang pagkakaiba ng Chinese New Year dito sa Hong Kong at Chinese New Year sa Hong Kong or Singapore ay kaming mga kunyang or mga domestic helper ay meron kaming 3 days, sunod-sunod yan. Sunod-sunod kaming walang pasok. Ibig sabihin, day off namin yan, 3 sunod-sunod na yan. Sa Singapore, walang ganon. So, ibig sabihin, kunwari,
Lunes, nag-umpisa ang nag-Chinese New Year. 3 days yan sunod-sunod. Pero, nakadepende sa amo mo kung ikaw ay pagtatrabahuhin. At kapag ikaw ay pinagtrabaho dyan sa 3 araw na yan, ibig sabihin nun ay overtime or double pay. Kasi nga, yun ay holiday. So, ang sarap lang ang sarap pa ako. Nangimiyo pa ako. Ang sarap lang mag-overtime during Chinese New Year dito sa amo ko. Hindi ko alam sa iba kasi yung ibang napapanood ko is sobrang pagod daw sila kasi nga maraming bisita, especially kapag malaking pamilya yung napagtrabahuhan mo. Pagod sila sa kaluluto, sa mga ganap. Ako sa experience ko naman, hindi naman ako masyadong pagod na pagod dito sa during Chinese New Year na nag-work ako. So sabi ko nga, sarap naman mag-overtime, double pay ka na nga, hindi ka papagod, makakatanggap ka pa ng lychee, ganyan, makakatanggap ka pa ng dolyares. Ayun, at saka ito pa pala, bago ko pa makalimutan, ang traditional na pagbubukas ng lychee dito sa Hong Kong ay meron pala siyang traditional. Hindi kunwari nakatanggap ka ng lychee ngayon, pwede mo na siyang buksan ngayon. Hindi pala guys. Kailangan maghahantay ka ng at least 7 days to 15 days bago mabuksan yung mga lychee mo. Ayan, hindi ko pa nga binubuksan yung mga lychee ko dito. Lychee or lychee. Ayan, ang dami kong lychee or lychee. Ayan. Ang dami kong lychee. And then, sinabi kasi nung amo ko na sa traditional daw na traditional Chinese New Year, dapat hihintayin mo yung 7 days or 15 days hanggang sa matapos yung Chinese New Year bago mo buksan yung iyong lychee. Para nang sa ganun yung, hindi lang kasi guys kayo basta binigyan ng lychee o pera. Kumbaga, meron yung pampaswerte and may greetings yun. Kumbaga, pag sinunod mo yung traditional kung kailan mo dapat buksan, mas effective yung swerte. Mas magiging swertehin ka. So, ako sumusunod naman ako kasi, so, hihintayin ko yung 7 days bago ko sila buksan. And then, yun, kahit gustong-gusto ko na siyang buksan at bilangin kung magkano ba yung natanggap kong grasya, ay pinipigilan ko yung sarili ko kasi nga, gusto kong hintayin yung 7 days na traditional Chinese New Year kung kailan mo dapat buksan yung lychee mo. Tapos yun, ang napansin ko lang dito sa pamilya na pinagtatrabahuhan ko is, sa Singapore kasi guys, during Chinese New Year, hindi kami pwedeng magsuot ng kunwari black. Pero ang napansin ko dito sa amo ko, naka-black nga kami lahat. Pumunta kami sa relatives, naka-black kami lahat. Na Singapore guys, hindi pwede yung ganun. Hindi ka pwede talaga magsuot ng black during Chinese New Year's. So, depende lang siguro sa pamilya or hindi na ganun ka silent kumbaga. So, yeah, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng Chinese New Year dito sa Hong Kong at Chinese New Year sa Singapore.